pahayag ng aming gobyerno walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Nagkakalyado ng mga suporta sa gobyerno ay protektahan. Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito lang po yung lingkod, si Kaagapay natin sa Kaagapay ECTV. Guys, positive to ngayon. Positive. Nandito, sa location natin, nandito tayo sa maraming puno ng mga dito sa may Lunita upang alamin ang mga kaganapan ngayon dito mga kaibigan, mga Kaagapay. Kung gusto ay may paraan. Kung ayaw, May dahilan. kaya naman dumadaing at humihilaw ang sambayan ng Pilipino. Humihigit sila na nakalungan. Sa katiwalian na ang naging kasalanan ay hindi lamang ang pagnanakaw sa kawan ng Bro, doon sa kabila yung malawak, no? Marami, no? Kabila, no? ng mga mamamayan, kundi ang kanilang naging kapabayaan ay nagbunga ng pagkakatigil ng buhay o pagkamatay ng Daming-dami, no? at daan-daang Pilipino. Marami pa ito bukas. Pagkawasan Oo. ng ay isang pagkakahayag ng damdamin upang idagdag ang hiling ng Iglesia ni Cristo sa mga panawagan ng marami nating kababayan sa nagpapanaging katiwaliang ito na pinasasakuhan ng maraming opisyal ng pamahalaan. Hindi man papanagod ng batas ng tao ang mga taong kasama at sakit na nanapi sa mahihirap, sisingilin naman sila ng katauhan ng Diyos. Hindi mo habang panahon ay makapamamayani ang mga taong nagnanakaw at nagpapasuhol. Ayon sa Biblia, ang mga kayamanang kinamlang nila ay ipasusuka sa kanila ng Panginoon Diyos dahil sa ginawa nilang pang-aakit sa mga mahihirap. Ang kasaganaan ng mga magnanakaw ay magwawakas at daratan sila ng patong-patong na kahirapan. Sa mga tuwid, dito pa lamang sa buhay na ito ay pamananaguhin na sila ng Panginoon Diyos at pagdurusahan nila ang kanilang kasamaan. Nagsama-sama tayo sa panawagan, sa pamahalaan na madaliin at gawing makatarungan, walang giling-gilingan
walang pinoprotektahan Serbisyo. ang kanilang ginagawang investigasyon upang mailapag ang katarungan at papanagutin ang mga sangkot sa katiwalian. Kami po na mga kaatin sa Iglesia ni Cristo ay kaisa ng sambayanang Pilipino sa paghahangad at sa pagsusulong ng pamahalaang makatarungan, nagtataguyod at nagtatanggol sa katwiran at kalayaan ng bawat mamamayang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mabuhay ang Iglesia ni Cristo! Maraming salamat po. Tapos nag-waffle pa. Saan tayo? Sa gilid. Ito ang dinig ng nagkakaisang bansa. Panalikutan ng bawat isa. Sana'y ating makanta ng kapayapaan. Para sa kaunlaran, dapat ay pagsaksan at lalakan. Walang sambayan ng Pilipino. Taong bayan ang masigit na dapat na iniisip. Bakit ang taong bayan ang maraming iniisip? Ngayong nasa taas, kabila sa baba, kung malawak ang tanaw, tunay pa ang bumaba. Sa inyo po namin pinagkatiwala ang pag-asa at tansanan namin ang gusto namin matapasa. Isang bansa Pilipinas! sa ating sanay ay mapaghanap kapayapaan. Para sa kaunlaran, Dapat ay pagsaksan at lalakan. tiwala ng sambayan ng Pilipino. Kaya natin to, Pilipino! Kaya natin to! Pilipino na
kailangan Pilipino ako. Ay, salamat. Pinakamaangas sa ibigan na si Ben Barubal. Hoy, mga magnanakaw sa gobyerno. Anong petsa na wala pang nakukulong? Biruin mo katabi nyo lang yung magnanakaw, bakit wala pang nakukulong? Nagtatakipan ba kayo? Yun ang malupit na tanong. Alam nyo kung bakit? Yung mga nakawan kasi sa gobyerno, sobra na. Yung isusubo na lang namin, isusubo pa namin sa kanila. Di bali nang magutom yung pamilya namin, mabusog lang sila. Ganun ba yun? Ang kakapal ng mukha. Kaya huwag tayong manahimik, karapatan nating magsalita. Yung mga hinanakit sa dibdib natin, kailangan na natin ibuga. Karapatan namin yun, baka nakawin nyo pa. Baka nakakalimutan nyo kami yung ninakawan. Nasa amin ngayon yung karapatan. Magalit, magreklamo, manawagan. Sinisigurado ko lang kasi baliktad na ngayon yung biktima na yung kinakasuhan. Tama. Biruin mo, may alipunga ka, nakakasuwang ka pa. Lubog ka na sa pangalan, nakawang ka pa. Biktima na. Tapos ubutang sila Yan sa ang World Bank, kakasuhan. tapos wala kang napala. Wala ka na ngang napala, magbabayad ka pa. May utang ka na sa tindahan, may utang ka sa Bombay, tapos may utang ka pa sa World Bank. Di ba ang saya? Matatawa ka na lang sa ilis eh. Wala na nga kayong napala sa inutang eh. Yung tax balak pang taasan eh. Yung laman ng utak nyo, puro pera na eh. Yung taong bayan, ginawa nyo ng ATM eh. Pirma kayo ng pirma ng budget, wala naman kami napapala eh. Ang napala lang namin, alipunga eh. Biruin nyo, trillion ang ninakaw, kahit sino magdadalaiti. Ang hinihingi ng taong bayan, justice sa currency. Hindi yung nagtatakipang kayo, tapos gagawin nyo pang witness yung pinaka-guilty. Yung nakawan sa gobyerno ngayon, garapala na. Kung yung kay Janet Napoles, 10 billion, ngayon trilyon na. Nung unang pagputok ni Napoles, gulat na gulat yung bansa. Pero ngayon, sa tindi ng nakawan, si Janet Napoles naging amateur na. Biruin nyo yung dating big time, naging small time na. Hindi lang pala cellphone nyo nag-upgrade, pati nakawan sa gobyerno, upgraded na. Kahit sinong Pilipino magagalit talaga. Magandang gabi mga kapatid, ako po si Mehan Los Baños Live mula dito sa Pilino Grandstand. Pasado alas 8 ng gabi natapos ang programa para sa unang araw po ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. At pagkakaalam naman po natin sa pag-aanunsyo nila, yan po ay tatagal hanggang sa Martes. Pagdating natapos na yung programa sa aking turan sa entablado, marami pa rin po mga membro ng Iglesia ni Cristo ang magpapagabi or magpapalipas ng gabi, overnight, mula ngayong gabi at sa Martes na raw sila uuwi at talaga tatapos nila itong magiging 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo kung saan nanawagan sila ng transparency. Para maintindihan nyo talaga. Okay? So yung una pong i-discuss ko sa inyo, whether or not meron ba tayong karapatan para gawin tong ginagawa natin ngayong araw na ito. Meron, wala? Meron! Ano yung basihan? Meron pa sa kabila bro no. Doon. Mas marami doon yata no. Po talaga punong-puno. Okay. Ha? Anong section? Alam may harang. Section 4, Article 3 of the 1987 Philippine Constitution. Pwede yata lumusot dito eh no. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, to peaceful assembly, to petition yung mga hinanakit natin sa gobyerno. Yan yung karapatan natin. Klaro po yan. Hindi pa po yan tinatanggal sa Bill of Rights. Okay? Pangalawa, may nagsasabi, wala daw tayong, or yung iba, wala daw pong karapatan magreklamo kasi hindi naman daw nagbabayad ng tax. Tama ba yun? Mali? Pero naniniwala kayo doon na hindi kayo nagbabayad ng tax? Pasok ba ito sa loob, ma'am? Alam niyo na pala, so hindi ko na siguro explain. Ay, itong pila pa. Pero I will just pila po ng explain para maintindihan niyo po ah. Pagkain. Pumunta po kayo ng fast food. Ano yung favorite fast food ninyo? Makdo! Ay, sorry. Di ko? Okay? Sige.
Parang hindi tayo magkasundo sa favorite fast food ah. Okay, pero anyway po, ganito na lang. Pag bumili po kayo ng fast food, tingnan ninyo sa resibo, ano yung nasa pinakababa doon? Oh. In other words, lahat po tayo, sa tingin ko po halos lahat ng nandito ngayon, nagbayad na ng buwis one way or another. Sino yung ninanakawan? So klarong-klaro po yan. We have the right to speech, freedom of expression, to petition peacefully, and as taxpayers, meron po talaga tayong karapatan para mag-ingay at ipaalam sa gobyerno kung ano yung mga hinanaing at mga ano natin sa kanila. Galit ba yung tawag? Or basta ayaw natin yung mga ginagawa nilang kalokohan. Diba? So that is very clear po. We have that right as Filipino citizens. Okay? Klaro na? Okay. So ngayon po, i-discuss ko naman sa inyo kung gaano na kagrabe yung corruption. Para mas maintindihan nyo talaga, sino ang nagsisimula ng budget process sa Pilipinas? Kumaldis. Anong office yung una? It is the executive branch of the government. The office of the president yung nauuna sa budget process. Okay? Ano yung ginagawa ng office of the president, the executive? Yan po yung National Expenditure Program, yung NEP. Familiar? Hindi familiar? O ngayon, sinabi ko na, dapat familiar na yan, ha? The National Expenditure Program comes from the Office of the President. Okay? Sa Presidente po, nauuna yung first step in the budget-making process. After po niyan, pupunta yan ngayon sa Kongreso. Doon na ngayon ano yung magic word ngayon? Insertion? Yan. Diyan na po nangyayari yan, yung mga amendments, mga insertions na yan sa Congress. So kung meron po silang mga gusto papondohan ng mga proyekto, una po yan from the President to the Congress. Tapos kung may nakalimutan or may gusto pang isingit, yung Executive or the Office of the President, yan na yun ngayon yung sinabi. Napanood nyo siguro yung 3-part video, di ba? Napanood nyo ba yan yung may part 3? Yun dyan na nangyayari yan yung mga insertion na yan. So kung makikita po ninyo, the possible source, the first source of corruption, saan galing? Kayo nagsabi nun ha, hindi ako. So first from the Executive, Congress, and then after po niyan, ngayon syempre pag naging batas na, i-implement na po, di ba, yung mga proyekto natin. Sino yung may trabaho para mag-implement ng mga projects? It is still the office or the executive branch of the government. Specifically, the Department of Public Works. In relation po sa mga flood control issues ngayon, DPWH yung may hawak niyan. Okay? Ngayon, kung na-implement na, yung next po nating titingnan dyan, whether or not ghost ba yung project or substandard. Ano pong opisina ng gobyerno ang magsasabi sa atin kung may ghost project ba? Or kung nagamit ba ng maayos yung pera natin? Anong office? Ayun, tama yun dito. Balik kayo eh. Tama to, COA. Commission on Audit po yung magsasabi kung tama ba yung paggastos ng pera. Okay? Nagigets nyo ba or magulo? Baka boring na. Boring hindi. Kahit na boring, hindi pwede maging boring kasi kailangan nyo intindihin to. Trabaho natin to eh. Diba? So going back, yung COA po ang may trabaho to determine whether or not ghost projects ba tama yung paggastos ng pera. Okay. Ngayon, ang dilemma natin, sino yung mga tinuturo na may mga source ng corruption? Congress lang? Congress lang ba yung tinuturo? Sa madaling sabi po, parang lahat na ngayon tinuturo, di ba? Executive, may kalokohan daw. Congress, may kalokohan. Ano sabi sa COA? May contractor din daw doon na commissioner. Di ba?
So yung point ko po dito, kung makikita ninyo, lahat po ng branches of the government natin, hindi naman po lahat, majority ng branches of our government currently ay it appears na they are involved in corruption. Diba? Executive, legislative, even up to the Independent Constitutional Commission na COA. Naintindihan niyo po ba kung gaano kalaki yun? Yung problema natin? Diba? Kasi dapat po, yung Commission on Audit, sila na nga yung magsasabi sa atin kung tama. Pero ngayon, it appears kahit sila po may involvement din dun sa mga flood control issues. And then ito po, isingit ko na lang din, since na-discuss na natin yung Independent Constitutional Commissions. Ano pa yung isang Independent Constitutional Commission na dapat protector siya ng taong bayan? Ano yan? Ombudsman, di ba? Yung best friend ni Senator Marcoleta. So yung Ombudsman po, that is also an independent constitutional office na ang trabaho niya, protektahan tayo from corruption ng iba't ibang government officials natin. Therefore, ang ombudsman po dapat pagtingnan siya ng isang reasonable at ordinaryong Pilipino, it would appear in his eyes na hindi bias yung ombudsman. Dapat ganyan po yan. Kaya nga po, independent constitutional office yan siya. Kasi pag independent constitutional office po, ibig sabihin yan, tayo mismo direkta ang nag-create ng office na yan. Constitutionally approved and created. Okay? Ngayon, tanungin ko po kayo, ano ba tingin ninyo sa ombudsman? Ano yun? Bendalo? Ngiwi. Bendalo? Ikaw nagsabi nun ha, hindi ako. Yan. So, sa tingin ko po, I think naman siguro as a reasonable observant, masasabi na ninyo kung ano yung perception ng public sa mga government offices natin, even sa constitutionally created office. From our regular government offices, all the way to the constitutional offices natin, there is really now an appearance na may corruption issues. So ano na lang gagawin natin? Papayagan lang po ba natin yun sila? Yan. Oh, very good kayo, very good kayo ah. Lahat ng nandito ngayon, very good po tayong lahat. Diba? Kasi kung hindi po tayo magsasalita, hindi po tayo maninindigan, ang mangyayari po niyan, parang accomplice nila tayo dun sa mga pagnanakaw na ginagawa nila. Alam niyo po bakit kaya ako nasabi na posible maging accomplice tayo? Kasi we have to remember, all government authority emanates from the people. Diba? Tayo ang nagpapayag o nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila para magtrabaho. So kung sobrang rampant, sobrang severe na po at grabe ng corruption nila, and then tayo magtatahimik lang, hindi tayo magpipetition ng ganito, edi parang okay lang sa atin yun. Oh. So again, ulitin ko po, because of what the Iglesia ni Cristo Church is doing now, and all other non-Iglesia members na nandito ngayon, ako po hindi po ako Iglesia, but I am a person who advocates for truth, transparency, and accountability. Kaya po, huwag niyo na ako palakpakan. Uy, pinapatayan na ata ako ilaw ah. Joke lang. So again, ulitin ko po, very good po tayong lahat dito. Ilan na po ba yung count natin ngayon? 1 million na ba tayo? Wala na. 1.5. Kahit na po wala tayo 1 million physically present, I am sure kasama yung mga OFWs natin abroad, lahat ng mga kapamilya, relatives ninyo na nanonood via social media, lahat yun kasama natin sa advocacy na to. Diba? So ang request ko lang po talaga, before I end po, my only prayer and request to all of you, my fellow napakaraming mga kababayan natin na nandito tayo ngayon. manahimik. Itong mga kababayan natin ng mga INC. Huwag po tayo
pumayag Nonita ngayon na upang patuloy lang ibahagi sila ang dun sa mga damdamin alleged corrupt practices na nila. naramdaman Because dahil if we do that, nangyari na madidikit korupsyon po yung power na natin naganap sa as the ating bansa. Filipino people. Ito na, kaya Tandaan po ninyo napakarami mga kababayan na tayo ang dito ng mga kapangyarihan po ng Republika ng Pilipino. Halo-halo Pilipinas na dito, ay no? nasa sa Hindi atin lang mismo, the Filipino people. INC, magiging ibang mga grupo ng mga The religious Philippines, groups the nandito Republic na of rin, the Philippines, and the sovereignty Kaya, po sa ngayon, resides in all of ito, us. hindi pa, no? So kung may Ito, nakikita sa po ganito tayong karami mga tao, abuses sa mga karapatan kaibigan, natin, mga huwag po kaagapay. tayong pumayag, Hindi huwag pa po tayo natin nagtatapos. tolerate yun, Bukas, manindigan po tayo at pinakamaraming magsalita mga po tayo. dadalo Okay? dito sa Yan lang po yung request ko sa inyong lahat kasi pare-parehas po tayo dito ngayon, ordinaryong citizen na ayaw sa corruption, ayaw sa mga pagnanakaw na yan. So sana po itong message ko na in-explain ko sa inyo kung anong nangyayari na talaga ay mas ma-instill sa inyo kung gaano na ka-important yung nangyayari or gaano na karampan yung corruption issue at kung gaano ka-important po yung trabaho talaga natin as the Filipino walang people. tigil lang pagdagsa Okay? ng mga kababayan natin dito. And lastly po, ito lang din request ko. Alam niyo, itong, Hindi sa inyo na nanonood or nandito ngayon eh. Itong Hindi lang request ito ko po nandito, ha? Hindi ito is para nandito, doon ha? sa mga government officers hanggang natin. doon sa likod, bandang likod ko. Mga kaibigan, mahina lang Ang ang signal. tatandaan lang po natin dyan Mahina lang ang is the signal. provision of Pero public yan. office is a public Kita trust. natin mga kaibigan, Diba? dami ang kapal ng tao So dito. to all our government officers, Ano? officials, employees, public servants, na yung isip ninyo or yung puso po ninyo or yung layunin ninyo sa pag-upo ninyo So, dyan ay hindi sa na for the bandang benefit of your fellow doon mga Filipino kaibigan, people. mga agapay, Kung mas iba na po yung nasa marami isip nyo, iba ang, na yung layunin ninyo, ay pagkapwesto suggest lang lang yun po. sa may Kirinig Suggestion Grand lang po to no? Dito, malapit Baka tayo naman sa po, may, pwede mag-giveaway ano, na lang kayo sa iba na mas gusto. shrine ni Dr. Sirizal, malapit lang tayo dito. Pero nandoon Na mas sa gusto magserbisyo sa kapwa niya Pilipino. bandang dulo, yan mga kaibigan, mga kaagapay. Diba? Again, ulitin ko lang po, ito po para sa lahat Pasok doon ng mga dahil sa public, sobrang kapal ulitin ko, ng public servants. halos hindi Sila yung na dapat hulugan ng natin rayom serve sa atin. ang sa dami If ng your- tao if na your dumalo mind is dito no ngayon, longer mga for kaibigan, service, mga kaagapay. sana lang po you may Yan. consider So, giving sama ang chance video ko. to those who are Tutukan nyo willing na lang, ha? and have Yan, the no? heart and passion Parami, to serve ng po. parami ang kababayan natin na dumalo dito ngayon. Klaro na? Parami, yun o. Makikita Okay, nyo. so magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you very much for listening. This is Attorney Nilabayon po, your fellow taong bayan, your fellow ordinary citizen na gusto lang po manindigan at magsalita kontra corruption. Magandang hapon po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po ang Pilipinas! Mabuhay ka, Atty. Thank you. Mga kababayan, 4 na salamat po para kay Attorney Neil Labayon. Salamat po! Yan. Salamat po! Salamat po! Salamat po! Si Atty. That Nino we're looking Abayon. for the safety and safeguarding our communities, especially countries that are very prone to flooding or earthquakes. Having the prevention mechanisms is crucial. It's so important to be able to have the voice of the people, that we come together in numbers. We need to go out there with so many people and have our signs and let the president know where we stand. Transparency is essential in public service because that's what we owe our residents, our community members, and those that we serve. You know, we are public servants, meaning when you hear the word public servants, we serve the public. And if we're not forthright or transparent with our policies, with our budget, with our initiatives, then we are doing a disservice to our communities and, fellow countrymen.
you want to know what government is doing to protect its people. You want to know that there is the next step to safeguard the next generation and the communities now. And so I think it's a beautiful thing that everyone is uniting, because that's what humanity is about. It's about all of us coming together and fighting for one another. You know, what I think about is what that Filipino trait is, that you are me and I am you, and that really showing that type of humanity. And also I think about the Bayanihan spirit that comes from also, you know, it's coinciding with the love of God, that we help one another together. Whether, you know, literally what's happening right now in the Philippines, that we all need to unite to help those that are suffering from the calamities. And in the same way, in the Philippines back then, if the Nipa hat needed to be carried somewhere else, that all of us together as a community will help that person or that family. And so this just shows a rally towards making sure, you know, our Filipino community in the Philippines has the support. And so with Iglesia Ni Cristo doing the same, fighting for the transparency that the people and that the residents really want is crucial. Guys, parami pa ang dumarating ng mga kababayan natin dito sa Lunita. Ayan, yung iba, hindi na kayang tumayo, nakaupo na. Sapagkat sa sobrang pagod mga kaibigan, mga kagapay, you know. Pagod na pagod. Kaya, eto, iskapo muna tayo dito sapagkat, Sa pagmamahal po natin sa bayan natin, kailangan po ipakita natin ngayon. Kahit na po nasa bahay lang kayo, ay nandito si mag-post kayo sa Facebook nyo ng inyong Rowena Guanzon, ha? Yan, ha? Ano na po ang patutunguhan ng bayan natin? Ano na po ang future ng ating mga anak? Noon po ng ibang bansa ako, dahil nagbakasyon ako at nag-check ako ng mga mga OFW na kanilang mga feelings and thinking. Tinanong po ako, attorney, may pag-asa pa ba? Kasi po mga anak ko doon nag-aaral. Yan si Rowena, Attorney Rowena Guanzon, mga kaibigan, mga kagapay, no? Pati si Attorney Rowena Guanzon nakibahagi na rin sa naganap na malawakang wilga dito sa Lunita, Manila, sa Cunita, sa Quirino Grandstand. Okay? You love your country. Mga kapatid, like any person, Attorney Rowena Guanzon. Kumilik.
na walang pag-asa. Imbis na mag-surrender tayo, kailangan sumigaw tayo ng karapatan natin sa isang malayang bayan na maunlad, na walang mga magnanakaw. Ay karapatan nating mga Pilipino na magkakapatid, anuman ang ating relisyon, ang kinabukasan ng ating mga anak ang mahalaga sa atin. Tingnan nyo ang ibang bansa. Tingnan nyo ibang bansa na 5 years ago lang ay nanguuna tayo sa kanila. Ngayon, nasa kulelat na tayo. Nasa ilalim na tayo. Turismo, kulelat. Edukasyon, kulelat. Employment, kulelat. Gross domestic product, deficit. Foreign direct investment, wala ng kapital na pumapasok. Kahit ano pa ang mga advertisement nila sa ibang bansa, wala nang gustong mag-negosyo na ibang bansa dito sa bayan natin minamahal. Dahil lamang sa isang tinaga, korupsyon. Dahil sa korupsyon, ang Pilipino na dating tintingala sa ASEAN, na tayo magigipig ng mga tao, tayo mga Pilipino hindi nagpapalupig sa mga banyaga, ay ngayon nagpapalupig ba tayo sa mga kawatan? Hindi tayo magpapalupig sa mga kawatan. Kaya tayo nag-arali ngayon para marinig nila tayo na hindi nyo pwedeng gawin ito sa amin na walang mananagot. Kailangan may mananagot. At kung sino man ang puno nito, kailangan siya'y managot. Nandiyan ang puno eh. Tahimik lang. Mananagot. Mananagot. Matagal na ako dito sa buhay na ito. Matagal na rin ako sa politika. Nagkang pa lang ako ng nanay ko. Nag-commissioner na ako sa Comelec. Ilongga. Ngayon lang ako nakakita ng Ilonggo si ma'am. Ilonggo man ay? Ilonggo sila. Oo. Damo tonto kami. Panginoon, maawa ka sa amin! Bakit humantong sa ganito? Ang beses isang araw, kalahati sa atin o 60 million ang nakakaranas ng gutom habang ang mga tao pobre ay nakapila para makasakay lamang ng jeep o bus. 5 oras hanggang makauwi. Ang mga buhaya ay nakahelikopter. May pagbili ng milyon-milyon dollars na mga aeroplano. At ang masakit pa sa lahat, pinagmamalaki pa na mga Biraday! Hataw day! pinagmamalaki pa na mga anak nila. Yung mga gamit nila, kotse nila, relo nila, ang bag nila, nasa isang bag lang ay makakapag-aral na ng 5,000 estudyante. At saan galing yan? Lahat yan galing sa atin. Mayaman o mahirap, nagbabayad ng tax. Sasakay ka ng tricycle, ang tricycle driver nagbabayad ng tax. Bibili ka ng grocery, may tax. Bibili ka ng gamot, may tax. Ba't sila ng bat?
Dapat yung isa dyan, tawagan nyo na talagang Batman. Ang plano nila, nung sila ay nanalo at naupo, ang plano pala nila, sa loob ng 3 taon, ay lilimasin nila ang kaban ng bayan. Habang tayo ay naghihirap, habang Pilipino ay nangangamatay dahil wala man lang pambayad sa doktor at sa gamot, namamatay yung mga bata dyan sa Philippine Heart Center dahil hindi napapa-opera sa puso, habang ang mga buhaya ay wala nga ba silang puso. Saklunuhan mo kami dahil parang hindi na maawat ito kung walang divine hand. Pray ako ng pray at hindi naman dahil sa akin pero dahil naman talaga sa Panginoon natin ay nagkabaha, lindol, at lalo naramdaman ng mga tao ang kahirapan at katakawan ng mga magnanakaw. Pupunta ka lang sa ospital, lulusong ka pa sa baha, mamamatay ang mga anak mo dahil tinagat ng daga. Milyong taga! Tunbag ka sa kanila! Daming tao din. Kailangan po ang taong bayan ay mag-ingay na. That is the power of our God! And that is the power of the prayer of God's people! Ang dami na. Panginoon ko! Guys, yung bumaba natin ngayon si Inday Rowena Guanzon ha, attorney ha. Attorney Rowena Guanzon ha. Ayan na. Ayo. Pati mga Bombay nakipag-rally na dito. Oh, grabe na dito guys oh. Pati Bombay nagsidatingan na para maki-welga. Oh. Wala na. Puno na. Oh. Tatlong taon pa pagkanito at walang mananagot ay walang magbabagong nangyayari. Doon sa ibang bansa sa Indonesia, nagkakaroon ng ganoon sa korupsyon, nagtayo ng tulay ng Independent Commission on Corruption na pinamulaan ng dating nilang Supreme Court Justice at dahil nagreklamo na ang lahat ng mga inuutangan ng Indonesia Bira. gumaling sila sa sakit ng korupsyon